Dahil 2025 na at magkakaroon na naman ng mga monthly sale, narito mga kapare ko yung mga best gaming phone na may halimaw na performance at sulit na presyo ngayong early 2025. At ang maganda pa dito nag-sale or bumagsak lalo yung presyo ng iba pang mga phones na na-review natin before. Kaya kung interesado kayong bumili ngayon ng phone, ito yung phone recommendation na para sa inyo. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. So, unahin na muna natin yung mga global ROM. At simulan natin sa Poco X6 Pro. Yes mga kapare ko, nilabas na yung Poco X7 Pro pero hindi pa rin nawawala sa best phone itong Poco X6 Pro lalo na sa presyo niya ngayon. Dahil from 17 to 16,000 pesos SRP ay nasa 13,999 pesos na lang yung kanyang sale price ngayong 4.4 sale. Which is isa sa pinaka-best and bagandang deal na pwede nyong bilhin pagdating sa isang mid-range smartphones. And actually, ito yung naging best mid-range phone natin ng 2024. Pagdating sa specs neto, meron tayo ditong chipset na MediaTek Dimensity 8300 Ultra. At pagdating sa performance neto sa gaming, hindi kayo mabibitin sa device na to. Unang-una, kung naglalaro kayo dito ng mga AAA games, kagaya na lang ng Genshin Impact, Solo Leveling, WoWA, playable na playable yun dito. Pag MOBA games naman yung trip ninyo like MLBB, Wild Rift, wala din magiging problema. Shooting games like Call of Duty Mobile, hindi ka rin problema pagdating dito. Goods na goods yung performance niya. And then pagdating sa kanyang battery capability, mataas-taas na rin, naka 5,000 mAh battery capacity and 67 watts fast charging support. Pagdating naman sa display, naka 6.78 inch 120Hz AMOLED display na rin to, kaya maganda rin yung makukuha nating display capability neto. And then pagdating naman sa camera, hindi ka rin mabibitin dahil naka OmniVision OB64B na to na camera sensor at ito yung mga sample photos niya. And as you can see, magaganda yung matitake natin dito pang mid-range level. Pero kung yung mas trip mo sa isang gaming phone, mas maganda yung camera capability at merong maganda ring performance sa gaming, dyan papasok ang Tecno Camon 30 Pro 5G. Actually, itong Poco X6 Pro at saka itong Tecno Camon 30 Pro yung naglalaban sa best mid-range phone noong 2024. At pagdating sa presyo neto, meron tong SRP na 16,999 pesos pero mabibili nyo ngayong 4.4 sale sa 15,999 pesos na lang. Pagdating sa gaming capability neto, hindi ka rin mabibitin kagaya ng Poco X6 Pro dahil meron itong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, magandang chipset din yan, smooth at maganda rin yung performance niya sa mga AAA games. Wala din tayong magiging problema pagdating sa mga MOBA games at okay na okay din yung kanyang responsiveness and also playing capability pagdating sa mga shooting games. Ang nagustuhan ko dito, naka 12GB RAM and 256GB of internal storage tayo para sa kanyang presyo. Okay din yung kanyang display dahil naka 6.78 inch 144Hz AMOLED display. Pagdating naman sa battery, naka 5,000 mAh battery capacity tayo and then 70 watts fast charging support. And gaya ng sabi ko, okay yung camera capability nito dahil ginamitan to ng Sony IMX890 camera sensor at pagdating sa mga photo quality na nakuha natin dito, panalong panalo. And halos lahat ng nilabas sa mid-range phone ng 2024 walang sinabi pagdating sa camera capability ng device na to. Anyway, yung sumunod naman sa listahan natin yung pinakabago at kaka-release lang ng Poco X7 Pro. Pagdating dito, meron tayong SRP price na 16,999 pesos pero ngayong 4.4 sale mabibili natin yan ng 15,999 pesos. Mas okay to unlike dun sa dalawang nauna dahil una, meron to tong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i and then naka plastic frame to or silicone polymer back at saka naka IP68 rating na rin. At pagdating sa gaming capability nito, sisiw na sisiw lang din yung mga games na madalas nating nilalaro dahil ginamitan to ng Dimensity 8400 Ultra chipset. And again, kung usapang AAA games kagaya ng Genshin Impact, Solo Leveling, WoWA or kung ano-ano pa, wala tayong magiging problema pagdating sa device ito dahil smooth and stable yung performance niya sa mga game na to. Pwede nyo panoodin yung ating extreme gaming test about sa mga phone na to. Ilalagay ko yan sa description down below. Pagdating naman sa display nito, meron tayong 6.67 inch AMOLED display na naka 120Hz at ang kagandahan dito, naka silicone carbon battery na tayo which is 6,000 mAh na and then meron na rin tayo ditong 90 watts fast charging support. At based sa mga testing na ginawa natin, nakita natin doon na makunat at maganda rin yung battery capability nito. In terms of camera capability naman, hindi ka rin magsisisi dahil naka Sony IMX882 camera sensor na rin tayo dito at maganda rin yung mga makukuha nating output sa kanya. Kaya in overall, kung meron kayong budget na nasa price range nito, in overall, isa to sa best piliin ngayon 2025. Next naman sa listahan, and my personally favorite which is ang Poco F6.
At isa to sa mayroong pinakamalaking sale ngayong 4.4 sale dahil from 21,999 pesos SRP ay mabibili natin to ngayong sale at sa mga susunod pang sale ng 16,499 pesos lang. At kung ako yung tatanungin ninyo, isa to sa pinaka-worth it bilhin ngayong 2025 dahil una, ginamitan to ng chipset na super unrated which is ang Snapdragon 8S Gen 3. Isa yan sa mayroong pinakamagandang performance ng Snapdragon sa mid-range level. Actually, ang ganda ng performance niyan pagdating sa mga AAA game. Nakakuha tayo dyan ng decent and also maintaining FPS against impact. Hindi tayo pinahirapan. Kung usapang MOBA game, hindi din tayo mahihirapan dyan kasi sisiw na sisiw lang. And then, ganun din yung naging performance niya pagdating sa mga shooting games kagaya na rin ng Call of Duty Mobile. Sad nga lang at hindi natin to nagawa ng extreme gaming test but ako na nagsabi sa inyo, based sa performance na nakuha ko dito, isa to sa pinaka-best gaming phone na pwede nyo bilhin ngayong 2025. Pagdating nga pala sa build quality nito ay okay na okay din dahil naka-glass front to na protected ng Corning Gorilla Glass Victus and then naka-plastic frame and back at pagdating sa kanyang IP rating naka-IP64 na rin. Meron din tayo ditong 120Hz AMOLED display, given na yan. Goods din yung kanyang battery dahil meron tong 5,000 mAh battery capacity and 90 watts fast charging support. At pagdating sa kanyang camera capability, meron tayo ditong Sony IMX882 camera sensor. At pagdating sa mga photo quality na nakuha natin dito, decent at maganda rin. Ito yung mga sample natin mga kapare ko. Next naman sa listahan natin at isa sa pinaka worth it bilhin ngayong 2025 ay itong Poco F6 Pro. Pagdating sa presyo nito, nasa 22,990. Yan na rin yung sale price niya. And actually, para sa akin, good price ito dahil before, nasa 26 to 27k ito. Pagdating sa gaming capability nito, okay na okay din yung performance natin dahil naka Snapdragon 8 Gen 2 chipset to. And actually, isa to sa pinaka-optimized na Snapdragon chipset ngayong 2025 dahil napakadami ng supported na graphics driver dito. Lalo na kung maglalaro tayo ng mga emulated game, hindi tayo mahihirapan. And actually, yung gaming phone na gamit ko ay naka Snapdragon 8 Gen 2 lang. At pagdating dito, goods na goods yung performance niya. Wala tayong problema pagdating sa kanyang performance. Maganda rin yung battery capability niya dahil naka 5,000 mAh battery capacity tayo dito and then 120 watts fast charging support. Okay din yung camera capability nito dahil naka Light Fusion 800 image sensor tayo dito. And pagdating sa kanyang camera capability, kitang-kita nyo naman na goods at maganda yung kanyang performance pagdating dito. And then, kung meron naman kayong extra pang budget dyan, for sure, para sa inyo itong Poco F7 Pro dahil sa presyong 24,099 pesos, meron ka ng Snapdragon 8 Gen 3 chipset, may magandang build quality which is naka Corning Gorilla Glass 7i yung kanyang front, and then naka aluminum frame and also glass back na rin mga kapare ko. And then, yung maganda pa dito ay naka IP68 rating na rin tayo. At ang nagustuhan ko dito syempre meron na tong 6,000 mAh battery capacity na silicon carbon na rin yung ginamit and then naka 90 watts fast charging support. At pagdating naman sa kanyang gaming performance naka Snapdragon 8 Gen 3 chipset na tayo dito. At pagdating sa performance neto sa mga game wala tayong magiging problema, goods na goods all the way. Pero masasuggest ko lang na gumamit kayo ng phone cooler if maglalaro kayo sa phone na to ng pangmatagalan kasi medyo umiinit talaga siya, which is the same ng mga phone na i-recommend ko sa part na to. Pagdating naman sa camera nito meron din tong Light Fusion 800 image sensor at pagdating sa mga nakuha nating output dito wala din tayo magiging problema. Goods na goods yung photo and also yung video capability ng device na to. At nga pala, meron na rin mga AI features na dinagdag dito. Ngayon naman ay ipasok naman natin itong mga China ROM phones at simulan natin sa mga naka-sale ngayon kagaya na lang ng Redmi Turbo 3 na nasa 15,327 pesos na lang na noon is nasa 20 to 21,000 pesos and lahat ng specification and also advantages ng Poco F6 nandito sa phone na to dahil ito yung kanyang China ROM version. Isa pa sa bumaba yung presyo ngayong 2025 ang Redmi K70 dahil nasa 15,697 pesos na lang to from 22 to 24,000 pesos before. At ito naman yung China ROM version ng Poco F6 Pro. At lahat ng sinabi ko kanina na criteria and also specification at ganda ng Poco F6 Pro nandito yan sa Redmi K70 at napakamura na lang niya ngayong 2025. Anyway, next naman sa listahan natin at kaka-review lang din natin ngayong taon which is ang iQOO Neo 10. So bali dito meron tong presyo na 21,599
pesos and then naka-sale to sa mga susunod na buwan ng 20,499 pesos lang. At ang maganda dito, naka-Snapdragon 8 Gen 3 chipset na rin to. Maganda yung performance pagdating sa gaming. No doubt talagang solid siya. As in, magiging problema na lang natin dito is emulated game dahil wala pa tayong mahanap na mga game driver sa kanila, pero dahil Snapdragon to, for sure magkakaroon yan in the past years. But anyway, pagdating sa kanyang display, meron tong 6.78 inch, naka 144Hz LTPO AMOLED screen na rin. Pagdating naman sa kanyang battery, naka 6,100 mAh and meron tong 120 watts fast charging support. Isa pa sa bentahin nito ay yung kanyang camera dahil naka Sony IMX921 camera sensor tayo dito, at pagdating sa mga photo na nakuha natin sa kanya, talagang maganda and decent para sa isang mid-range level phone. Nga pala, gusto ko lang din linawin at i-correct na supported ng iQOO Neo 10 ang NSA deployment. Ibig sabihin nun, makakasagap tayo dito ng mobile data connection pagdating sa 5G sa kahit anong network. Hindi ko kasi masyadong nagamit yung mobile data nito sa full review natin, pero ngayong na-check ko, meron po siyang NSA. Next naman sa listahan is itong Redmi K80. At ito naman yung China ROM version ng Poco F7 Pro. And actually yung presyo nito from 23,480 ay magsasale to ng 22,148. At pagdating sa specification, the same lang ng Poco F7 Pro. Naka Snapdragon 8 Gen 3 chipset, which is alam naman natin yung performance niyan. Goods, solid, at maganda rin yung FPS na nakuha natin sa game. Pwede nyo panoodin yung full review natin about dito. Naka 6.67 inch OLED display na mayroong 120Hz support. At pagdating sa battery, mas malaki yung ginamit dito dahil nasa 6,550 mAh battery capacity and 90 watts fast charging support. Pagdating naman sa kanyang camera, naka Lighthunter 800 image sensor din tayo dito, kaya maganda rin yung makukuha natin na camera capability and also output. Maganda na rin yung build quality nito unlike sa iQOO Neo 10 dahil naka-glass front, polycarbonate back, and then naka-aluminum frame na rin. Yun nga lang, hindi pa nito supported yung NSA kaya meron siyang problema pagdating sa 5G connection. Anyway, yung next naman dito is itong OnePlus Ace 5 at lahat ng kulang sa iQOO Neo 10 and also sa Redmi K80 ay nandito sa phone na to. Unang-una sa presyo, meron tong SRP na 22,900 pesos and then meron tong sale price na 22,499 pesos. And the same ng iQOO Neo 10 and Redmi K80, naka Snapdragon 8 Gen 3 chipset din to, meron din 12,256GB internal storage, naka 6.78 inch LTPO 120Hz AMOLED screen display din, at meron din tong 6,415 mAh battery capacity. Maganda rin yung kanyang camera sensor dahil meron itong Sony IMX906 camera sensor at maganda yung mga nakuha nating output dito. Siguradong good looking photos yung mga makukuha natin, and actually mas gusto ko yung camera capability nito unlike sa iQOO Neo 10. Pagdating naman sa build quality nito di hamak na mas maganda to unlike dun sa naunang dalawa dahil una, meron itong glass front and glass back na same protected ng crystal shield glass. Magandang type ng protection yan. And then ang maganda dito, naka-aluminum frame na rin tayo. At ang kagandahan nito supported din nito yung NSA kaya wala tayong magiging problema pagdating sa mobile data connection, which is magiging problema natin sa K80. Pero kung nakabili na kayo ng K80 and also iQOO Neo 10, good choice pa rin yan. And also kung yan yung bibilihin ninyo, wala din problema kagaya ng sinabi ko kanina sa intro. Kahit anong bilhin nyo sa mga phone na sinasabi ko ngayon, good choice yon. Walang tapon mga kapare-koy. Next naman sa listahan natin, and personally bumigla sa akin nang na-review ko tong phone na to, itong Realme Neo 7. Meron itong SRP na 21,000 to 22,000 pesos pero mabibili natin ngayong sale at sa mga susunod pang buwan ng 20,133 pesos lang. Pagdating sa kanyang chipset, naka Dimensity 9300 Plus, isa sa pinakamagandang chipset na nilabas si Dimensity last year. Sustainable and solid yung performance na nakuha natin dyan sa ating extreme gaming test and sa ating full review. Pwede nyo panoodin dito. Kung usapang AAA games, shooting games, and also MOBA game, kayang-kaya neto. Yun nga lang, meron lang talagang mga graphic settings and also FPS settings na hindi pa available sa ibang game. But in overall, in terms of gaming capability, goods na goods yung performance ng Dimensity 9300 Plus. Goods din yung display na ginamit dito dahil naka 6.78 inch LTPO 120Hz AMOLED display, and nga pala pang flagship yung gantong display specs na hindi ko nasabi kanina. Gusto ko lang linawin dito. And pagdating sa kanyang build quality, although naka plastic frame and also plastic back to, meron naman tong IP68/IP69 rating na kung saan pwede natin tong matapunan ng
tubig na hindi nangangambang masira o kaya malagay or mahulog sa isang area na medyo maalikabok or mabuhangin, hindi tayo mangangamba na pasukin to ng mga yon. But yung pinaka main reason kung bakit ako binigla ng phone na to dahil sa kanyang 7,000 mAh battery capacity. By the way, silicon carbon technology din yung ginamit dito. Dahil sa ginawa nating extreme gaming test sa loob ng whole extreme gaming test natin, kinaya ng 7,000 mAh battery capacity nito na i-run yung whole gaming test natin sa loob ng 6 hour plus nang hindi charge yung device. As in, doon ako nagulat sa battery capability nito. Maganda yung ginawa ni Realme pagdating sa kanyang power consumption, which is I respect, at isa to sa pinakamagandang phone na nakita ko pagdating sa kanyang battery capability. Pagdating din pala sa camera nito ay maganda rin yung mga nakuha nating photo. By the way, yung sensor na ginamit dito is Sony LYT600 at pagdating sa mga photo quality na nakuha natin dito napaka-decent at maganda. And para sa akin, almost kapantay siya ng Icon Neo 10 and also ng K80, pero nakadepende na rin talaga sa preference natin dahil medyo natural looking yung mga photos natin dito, way more on natural colors, so walang masyadong enhancement, kaya baka yung iba hindi to magustuhan. Next up sa listahan natin, dalawa sa pinaka bad boy phones na review ko ngayon 2025, which is itong Icon Neo 10 Pro and Icon 13. At simulan natin sa Icon Neo 10 Pro. Meron tong SRP na 31,900 pesos and then meron naman tong sale price sa 25,713 pesos. Bale, yung chipset kasi na ginamit dito is the latest and flagship MediaTek Dimensity 9400 chipset at pagdating sa performance neto, sisiw lahat ng mga games sa madalas nating nilalaro. Sisiw na sisiw dito yung mga AAA games, di tayo mahihirapan. Wala din tayong problema pagdating sa MOBA game and also sa shooting games. All goods pagdating sa kanyang performance in terms of gaming. Ang problema lang talaga yung ibang game hindi pa supported yung mga high graphic settings or kaya mga FPS settings dahil nga bago-bago pa yung chipset. So mag-aantay pa rin talaga tayo sa magiging update nila about dito. But in overall, wala tayong problema pagdating sa gaming capability neto, maliban na lang kung usapang emulated game. Pagdating naman sa display neto, naka 6.78 inch, 144Hz LTPO AMOLED display, and then ang maganda dito, naka silicon carbon 6,100 mAh battery capacity na rin tayo dito with 120 watts fast charging support. At pagdating sa kanyang camera capability, goods na rin dahil naka Sony IMX 921 camera sensor tayo dito. At pagdating sa kanyang photo, almost the same lang din ng Icon Neo 10, which is maganda at okay yung mga nakuha nating photo. Walang tapon kung ako yung tatanungin. Next naman sa listahan natin, medyo pricey lang ng konti pero mas premium unlike sa Icon Neo 10 is itong Icon 13. Bali yung SRP price nito is 36,515 and then mabibili natin to sa sale price na 35,875. Hindi ganun kababa pero okay na dahil una, pagdating sa kanyang chipset, naka Snapdragon 8 Elite chipset lang naman to at currently ito yung pinakamalakas sa chipset ngayon 2025. At pagdating sa gaming, sisiw na sisiw halos lahat ng lalaroin nating game dito. Walang problema kahit na AAA games yan. I-max settings mo, max graphics, walang magiging problema pagdating sa phone na to. Actually, nagawa na natin to ng extreme gaming test, hindi pa nga lang natin napapublish. But pagdating dito, goods na goods yung performance niya. Hindi tayo mahihirapan kahit anong game yung isalang mo. Maliban na nga lang sa emulated game dahil wala pa mga graphics drivers na nagagawa sa phone na to. But anyway, pagdating sa kanyang performance, di natin may kakaila na okay yung performance ng phone na to. Goods nga rin pala yung build quality nito, naka-glass front, aluminum alloy frame, and then naka-glass back din tayo dito at meron na rin tayo dito ang IP68 and IP69 rating. Ang agandahan dito, meron na rin tayong 6,000 mAh battery capacity and naka 120 watts fast charging support na tayo dito. And then pagdating sa kanyang camera capability, the same sensor lang yung ginamit dito mula sa Icon Neo 10 Pro. Naka Sony IMX 921 camera sensor lang din. At pagdating sa kanyang camera capability, goods na goods din yung nakuha natin. Wala ding tapon pagdating dito. Goods na for a higher mid-range level phone, which is makikita naman natin sa mga sample quality photos. And that's it mga kaparagoy. Yan yung mga phone na na-review natin this early 2025 at ito rin yung mga phone na para sa akin kahit anong bilhin nyo sa mga to masasabi ko na sulit at hindi masasayang yung pera ninyo. And ang kagandahan pa dito, kahit anumang bilhin nyo sa mga phone na to for sure na hindi agad kayo mag-upgrade after ng ilang taon. Pero depende na lang kung masisira nyo agad. But anyway, lahat po ng links and also video ng mga full review natin about dito sa mga phone na to, ilalagay ko po dyan sa description down below. And kung meron pa kayong gustong idagdag, i-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin kung totoo nga ba talagang sulit. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.